Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa true meaning of success, no. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng tagumpay, no? Kasi sa atin bilang isang tao, aminin man natin o hindi, ang kahulugan ng success para sa atin ay kapag nakakakita tayo ng tao na mayaman, nakakakita tayo ng mga tao na degree holder, nakakakita tayo ng mga tao na successful businessman, nakakakita tayo ng tao na mga famous or mga sikat sa mundong ito, nakakakita tayo ng tao na makapangyarihan sa mundong ito. Yan yung tinatawag natin na successful, no? Yan yung definition natin ng success, no? Pero ang lahat ng yan ay earthly success lang yan. Ibig sabihin, fleeting success, no? Panandalian lamang na success yan. Habang nabubuhay pa kayo sa mundong ito, kung kayo man nagkaroon ng earthly success, magpapakasasa kayo sa success na yan, magpapakasaya kayo sa success na yan, magbibigay ng kaligayahan sa inyo, magbibigay ng kasiyahan sa inyo, pero yan ay panandalian lamang. So, ang tatalakayin natin dito ay tungkol sa heavenly success, no? Yung biblical na success, yun yung pagtuunan natin ng pansin, no? Kasi yan yung eternal na success, no? Na matatawag, no? Ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa tunay na success, no? Sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and rust destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. Ibig sabihin, no? Huwag daw tayong mag-imbak ng kayamanan natin dito sa mundo na kung saan daw pwedeng sirain ng mga gamo-gamo at saka pwedeng kalawangin at saka pwede daw pasukin ng mga magnanakaw para nakawin ito. Pero ang sinasabi dito, mag-ipon or mag-imbak daw tayo ng kayamanan doon sa heaven na kung saan hindi daw masisira ng mga gamo-gamo at hindi daw kakalawangin at hindi daw mananakaw. Kasi ang nakasaad dito kung nasaan daw yung kayamanan natin, nandoon din daw ang puso natin. Ibig sabihin, wag nga nating pagtuunan ng pansin yung desires natin na magkaroon ng kayamanan sa mundong ito, magiging mayaman or di kaya maging sikat, yung mga ganun na mga desires natin, no? Kasi yan daw mga desires natin na yan na magpayaman, magkaroon ng earthly success, ayan daw ay panandalian lamang kasi pwede daw yang sirain ng mga gamo-gamo, pwede daw yang sirain ng kalawang, pwedeng nakawin, magiging dahilan pa yan para makapag-isip ng hindi maganda yung kapwa natin, no? Yung mga halimbawa material na bagay man yung inipon natin, tapos naibigan ng kapwa natin, pwede silang magbalak ng masama para pasukin yung bahay nyo, para magnakaw, di ba? Pero ang ipunin daw natin yung treasure sa heaven, ibig sabihin, dapat ang gawin natin sa mundong ito, i-priority natin yung mga gawain ng Diyos. Halimbawa, no, pagtuunan natin ng pansin yung kung paano tayo makatulong sa kapwa natin. Halimbawa, kung paano natin i-serve yung kapwa natin. Mag-preach tayo ng gospel ni God. Nang sa ganun, makatulong tayo para sa salvation ng kapwa natin. Or di kaya, tumulong tayo sa mga nangangailangan, magbigay tayo ng resources natin sa kanila, magbigay tayo ng effort at saka time natin sa kanila, mahalin natin yung kapwa natin, i-serve natin, di ba? Or di kaya, tumulong tayo sa mga charitable institution, di ba? Para makatulong tayo. Yun ang tinatawag na treasure sa heaven, no? Yung mga gawain na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, yun ang ipunin natin sa mundong ito. Ang tumulong sa kapwa natin, i-serve natin yung kapwa natin, i-serve natin si God, yan ang kaaya-aya na mga gawain sa paningin ng Diyos, no? Hindi yung mga earthly things, yung mga material na bagay, hindi yung kayamanan sa mundong ito ang pagtuunan natin ng pansin, kung hindi, kung paano tayo mag-ipon ng kayamanan doon sa heaven. Kasi alam na natin kung ano ang magiging reward natin, kasi ang nakasaad dito, kung nasaan daw ang kayamanan natin, nandoon din ang puso natin, di ba? Totoo naman kasi kapag halimbawa, ang pinagtutuunan nyo ng pansin ay kung paano magpayaman, nandoon din ang puso ninyo sa pagpapayaman. Yun na yung ipapriority niyo sa buhay ninyo kasi yun ang mahal ninyo, yung paano magpayaman, no? Kaya dapat ang natin, ang isa puso natin ay yung mga gawain na pang Diyos, di ba? Para magkaroon tayo ng reward balang araw kay God, no? Ano nga ba ang dapat nating gawin para magkaroon tayo ng tunay na success, no? Biblically, no? Number 1 na talaga dyan ay
kailangan maging obedient tayo sa mga salita ng Diyos. Sumunod tayo sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Bible kasi yan ay nakasaad dito sa Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Yan nga nakasulat dito, na dapat daw ang bukang bibig daw natin palagi ay yung mga salita ng Diyos, yung mga nakasulat sa Bible, no? Mag-meditate daw tayo, magmuni-muni daw tayo dito, mapaaraw man at saka gabi, para daw maobserbahan natin kung ano man yung mga gawain na naaayon sa mga salita ng Diyos, no? Nang sa ganun daw, magiging maunlad daw ang pamumuhay natin at saka magkaroon daw tayo ng good success, di ba? Maging matagumpay tayo kapag ganun ang gawain natin, no? Sundin natin yung mga salita ng Diyos, kung ano man yung nakasulat sa Bible, mag-meditate tayo araw at saka gabi. Pagtatagumpayin tayo ni God, magkaroon tayo ng good success. Yan ang nakasulat dito. So, dapat sundin na natin kung ano yung mga kautusan ng Diyos. Ito ang i-priority natin, no? Pangalawa naman na dapat natin gawin para masabi natin na successful tayo ay bearing fruit. Dapat nagbubunga tayo, di ba? Kasi nakasaad yan dito sa John chapter 15 verse 5. I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Kasaad nga dito si Jesus Christ nagsabi dito. Sabi niya, siya daw yung puno ng ubas, tayo daw yung mga sanga. Sabi niya, kung sino man yung mananatili sa akin at ako mananatili sa kanya, yun daw yung magbubunga ng marami, di ba? Kasi kung wala daw siya, wala daw tayong magagawa. Totoo naman di ba? Kung wala siya, kung hindi siya manatili sa atin, wala ng guidance niya, wala ng tulong niya, wala ng protection ni Jesus Christ, wala na, hindi na natin nasusunod yung teachings niya, anong mangyayari sa atin? Maliligaw na tayo ng landas, magkasala na tayo ng magkasala sa Diyos, magkanda patong-patong na yung kasalanan natin dahil madali na lang tayong tuksuhin ni Satan kapag wala ng Jesus Christ sa buhay natin. Maliligaw na tayo ng landas, kaya kailangan nating manatili sa Kanya para tayo ay mag-bear ng fruits, di ba? Magbi-bear ng maraming fruits, di ba? Yan ang nakasaad dito. Pangatlo naman na dapat nating gawin para matawag nating successful yung mga sarili natin ay sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa natin, kasi nakasaad sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned but have not love, it profits me nothing. Ibig sabihin, kahit na daw yung pinaka-selfless na gawain na ginawa mo sa kapwa mo, halimbawa man nagbigay ka ng mga resources mo, or di ka nagbigay ka ng time mo, ng effort mo, or anong sacrifices pa man yung ginawa mo para sa kapwa mo, pero hindi naman motivated by love, hindi wala namang kasamang pagmamahal yung ginagawa mo, walang kabuluhan yun, kasi wala kang matatanggap na reward pag ganun ang gawain mo. Kung ikaw man, tumulong ka sa kapwa mo, kung ano man yung nagawa mong kabutihan sa kapwa mo, kung anong sacrifices man yung ginawa mo sa kapwa mo, dapat ang nag-motivate sa iyo ay yung pagmamahal. Ginawa mo yun dahil sa pagmamahal para magiging great ang reward mo. Yan yung katanggap-tanggap sa Diyos, no? Yung ganyang klase ng pagmamahal. Kaya nararapat lang talaga na i-cultivate natin yung true love natin para sa kapwa natin, hindi yung pakitang tao lang, di ba? Kasi kadalasan para lang masabi na mabait sila, para lang masabi na mapagbigay sila, para lang masabi na may mabuting puso sila, nagbibigay sa kapwa nila pakitang tao, no, para makita ng mga tao na mapagbigay sila, mga generous sila or mabait sila, no. Ano pa, binivideo pa para makita ng iba, no. Kaplastikan ng mga gawain yan, no? Hindi love ang nagmo-motivate sa kanila para gawin nila yun, no? Gusto nila magpasikat lang, no? Gusto nila magpakitang tao. Ang sinasabi dito, kung tayo man magbigay sa kapwa natin, kung tayo tumulong sa kapwa natin, siguraduhin natin na ang nagmo-motivate sa atin para gawin yun ay yung pagmamahal natin sa kapwa natin, no? So, umpisahan na natin i-cultivate yung pagmamahal natin para sa kapwa natin para matawag natin yung sarili natin na successful, no? Tapos, apat naman na dapat nating gawin para matawag natin na successful yung sarili natin ay sa pamamagitan ng
paggamit natin sa gifts at saka sa mga talents natin na ibinigay ni God sa atin para mag-glorify natin yung pangalan ni God, para mabigyan natin ng arangalan si God, no? Kasi nakasaad yan dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. And each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability with God supplies, that in all things God may be glorified through Christ Jesus, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Nakasaad nga dito na yung na-receive natin na gift kay God, kung ano man yung mga talents na binigay ni God sa atin, ano mang mga kakayahan yung binigay ni God sa atin, gamitin natin. Mag-minister tayo sa mga tao, di ba, magsalita tayo, halimbawa, magaling tayong magsalita, mayroon tayong gift of discernment. Kung tayo magaling tayong mag-discern kung ano ang true meaning ng mga Bible verses na binabasa natin, ay i-minister natin, or di kaya mag-preach tayo sa mga tao para makatulong tayo, no? Yung gospel ni God, di ba? I-preach natin sa mga tao kasi yun talaga ang mahalaga na malaman ng mga tao, kasi yun ay nagtataglay ng salvation, para makatulong tayo, para ang mga tao ay magkaroon ng salvation, maliwanagan ang isip nila regarding sa mga salita ng Diyos, no? Nang sa ganun, mag-glorify natin yung pangalan ni God, mabigyan natin ng karangalan si God kapag ganun ang mga gawain natin, no? Gamitin natin yung gifts natin. Halimbawa man tayo ay may magandang boses, magaling kumanta, gamitin natin yung boses natin para i-worship natin si God. Kung tayo magaling sumayaw, gamitin natin yung galing natin sa pagsayaw para i-worship natin si God, no? Gamitin natin yung mga talents natin para mag-glorify natin yung pangalan ni God, no? At saka panglima naman na dapat nating gawin ay dapat mag-grow tayo spiritually, no? Kumbaga magkaroon tayo ng spiritual maturity, di ba? Mag-mature tayo spiritually, kasi nakasaad dito sa Ephesians chapter 4 verse 13 to 15, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness and deceitful plotting, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ, diba? Kailangan nga ng maturity natin pagdating sa spiritual na mga gawain, no? Huwag nating hayaan na yung mga kaalaman natin spiritually ay hindi mag-grow, diba? Dapat mag-aral pa tayo ng mga maraming bagay regarding spiritual, no? Para magkaroon tayo ng maturity spiritually, no? Patunay lamang talaga na sinasabi talaga ng Bible na ang tunay na success ay hindi talaga nagbabase sa mga kung ano yung achievement na nakukuha natin sa mundong ito. Hindi siya nagbabase sa earthly achievement natin, katulad na lang na ang pagiging mayaman natin, maraming pera, or di kaya yung pagiging famous natin, pagiging degree holder natin, pagiging successful businessman natin. Hindi sa ganong paraan ang tunay na kahulugan ng success, no? Kung hindi, ang nakasulat sa Bible, ang tunay na kahulugan ng success kapag ikaw ay naging obedience sa mga salita ng Diyos, kung ikaw may pagmamahal at nagsiserve ka sa kapwa mo, at saka kapag ikaw ginamit mo ang gifts at saka talents na binigay ni God sa iyo para i-glorify ang pangalan niya, ayan ang totoong kahulugan ng success, no? Kumbaga, ang tunay na success ay kung paano ka namuhay sa mundong ito, kung paano ka nagkaroon ng impact sa mundong ginagalawan mo. Yan ang tunay na success, no? At saka, ang tunay na success ay hindi lang sa kung ano ang ginawa natin sa mundong ito, kung hindi, ang tunay na success ay kung ano ang magiging kahinatnan natin sa mundong ito balang araw, kung ano ang magiging ending natin, no? Kung ano ang magiging tayo. Yan ang tunay na kahulugan ng success, no? Kaya kailangan nating mag-grow sa relationship natin kay God, no? Kaya sikapin natin na maging mas katulad tayo niya para magkaroon talaga tayo ng totoong success, no? Kasi alam na natin, kapag tayo true follower ni God, true follower ni Jesus Christ, di ba? Kung tayo naging obedient sa mga salita ng Diyos, ay
alam na natin kung ano ang reward natin, di ba? Kung tayo nag-iipon ng treasure para sa heaven, alam na natin kung ano nag-aantay sa atin. Alam na natin na may treasure tayo dun sa heaven. Andoon ang totoong treasure natin. Ang inheritance natin andun sa heaven, yung eternal life na ipagkaloob ni God sa atin, no? Kaya dapat yun ang i-priority natin, guys, no? Kasi ang reality sa buhay natin ngayon, nakakalungkot isipin, na ang mga tao ay nagkukumpit sila para sa kayamanan, no? Nakikipagkompetisyon na sila kung sino ang unang yumaman sa kanila, kung sino ang unang umunlad sa kanila. Ang pinapahalagahan nila sa mundong ito, yung material na bagay, kung paano sila magkaroon ng mga magagarang bagay na yon, kung paano sila yumaman, kung anong mga diskarte ang gagawin nila para yumaman sila, no? Nakakalungkot isipin na yun talaga ang reality ng buhay natin, no? Kaya dapat, guys, no, ibaguhin na natin yung perspective natin regarding sa success, no? Wag yung fleeting na success ang pagtutuunan natin ng pansin, kung hindi yung heavenly success, kasi nakalagay yan dito sa Bible, sabi sa Proverbs chapter 23 verse 5, when you glance at wealth, it disappears, for it make wings for itself and flies like an eagle to the sky. Katulad nga ng sinasabi ko, kapag ang mga mata natin ituon natin dito sa kayamanan na to, halimbawa ay ang sinulyapan natin ay yung kayamanan, doon tayo nag-focus, di ba? Doon yun ang pinagtuunan natin ng pansin, no? Ay yung kayamanan daw na yan ay mabilis maglaho, para daw yung agila na mabilis lumipad papunta sa langit, di ba? Kumbaga, yung kayamanan na yan, katulad ng sinasabi ko, fleeting, panandalian yan, pwedeng mawala sa inyo kaagad yan. Lalo na kung hindi kayo marunong mag-steward sa kayamanan nyo, kung wala kayong strategy kung paano yan patagalin sa inyo, kung paano yan palaguin, mabilis lang mawala yan, mabilis lang maglaho yung kayamanan na yan na pinagtutuunan nyo ng pansin, katulad lang ng agila yan na mabilis lang yung maglaho, lumipad papuntang langit. Sinasabi dito na may pakpak daw yung kayamanan na yan, kumbaga mabilis lang lumipad, mabilis lang mawala sa inyo. Kaya huwag kayong mag-focus dyan, kung hindi ang i-focus nyo yung pansin nyo doon sa heavenly success na tinatawag, tulad ng mga binanggit ko sa inyo kanina, no? Yun ang pagtuunan natin ng pansin, guys, para alam na natin na may treasure na nag-aantay sa atin doon sa heaven, no? Yung treasure na ipagkaloob ni God sa atin ay magkaroon tayo ng inheritance ng eternal life doon sa kaharian niya, ang punta natin, no? So, yun na naman yung aking mai-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!